paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, isang galit na unggoy ang umatake kay Victor, isang scientist na naninirahan sa isla. Inilihim niya yun sa kanyang mama at sa pamilya ng nakababatang kapatid niyang si Ara na nagbakasyon sa isla. Subalit nang kumagat ang dilim, maging ang teenager na anak ni Ara na si Al ay inatake ng unggoy na mistulang halimaw. Narito ang ikalawang bahagi ng kahindik-hindik na kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang mga unggoy na halimaw. Sa isa na namang gabi ng lagi. Ate Lady! Bakit, Al? Anong nangyari sa'yo? Isang galit na unggoy ang umaatake sa'yo! Ate, tulungan mo ako! Sinakbal ng unggoy ang kamay ko! Ayaw akong bitiwan! Papatayin ako ng unggoy na parang halimaw! Huwag ka matakot, Al! Ang kapilasong tao na ito! Ito ay ang balos ko sa halimaw ng unggoy na yan! Ate,
Salamat, iniligtas mo ako. Pinagtataka ko. Lumayo ang unggoy ng paghahambalusing ko. Pero hindi man lang siya nasugatan. Impacto yata ang unggoy na yun. Mabuti pa, Al, pumasok na tayo. Dali! Oh. Baka may umatake pa sa atin na halimaw na unggoy! Halika na! Ano, lady? May unggoy na parang halimaw sa isla na pinagbakasyonan ng family niyo? Oo, Jalo. Kaya tumawag ako sa'yo. Parang walang kamatayan ng unggoy na sumakmal sa kamay ng kapatid ko. Bakit hindi pa kayo umalis dyan sa islang yan? Hindi maiwan ng mami ko ang mama niya at kapatid na scientist. Nanganganib ang buhay niyo dyan. Gusto na nga ng daddy ko na umalis na kami mag-anak. Pero hindi namin pwedeng iwan si mami. Lady, hindi mapapanatag ang loob ko dito sa Maynila kung ganyang alam kong nasa panganib ang buhay mo. Wag mo ako masyadong alalahanin. Maaari bang hindi ako mag-alala sa'yo? Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Gagawa daw ng paraan ng uncle kong scientist para mapuksa ang unggoy na parang halimaw. Paano kung mabigo ang uncle mo? Hihintayin mo na lamang bang pati ikaw atakihin ang unggoy na halimaw? Laso, Lara. Mabagsik na laso na laman ng boteng ito. Saan galing yan, Kuya Victor? Inimbento ko. Para sa unggoy na umatake sa anak ko? Oo. Ang halimaw na hayop na yun. Yun ang dahilan kaya gusto kong sa ibang lugar na kayo magbakasyon eh. Bakit kasi hindi mo ipinaalam agad sa akin ang tungkol sa halimaw na unggoy dito sa isla? Ayoko nga matakot kayo mag-anak. Kuya, hindi bale. Handa akong tumulong para mapatay ang unggoy na halimaw. Alam kong malakas ang loob mo, Ara. Pero wag mo na akong tulungan. Mapanganib na harapin ang halimaw na unggoy. Baka malagay sa peligro ang buhay mo, Kuya Victor. Huwag kang mag-alala. Bilang isang scientist, ako ang higit na nakakaalam kung paano pupuksay ng halimaw na unggoy. Al, ano ginagawa mo? Patibong, Ate Lady. Para sa halimaw na unggoy na sumakmal sa kamay ko. May sugat ka pa nga sa kamay. Kung ano-ano nang ginagawa mo. Ate, muntik na akong pinatay ng halimaw na unggoy na yon. Kaya gagantay ko sa kanya. Kapag nahuhuli ko siya sa patibong na ito, papatayin ko ang halimaw na unggoy. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Al, itigil mo ang paggawa ng patibong. Daddy, gusto ko lang pong gumanti sa halimaw na unggoy. Ang pagpapagaling ng sugat sa kamay mo ang naintindihin mo. Kapag nakikita ko nga po ang sugat kong ito, lalo kong naalalang muntik na akong pinatay ng halimaw na unggoy. Kaya gusto ko pong gumanti sa kanya. Magtigil ka. Daddy, kapag hindi ko po napatay ang halimaw na unggoy, baka pati kayo sakmalin nun. Gumagawa na ng paraan ng Uncle Victor mo para mapuksang halimaw na hayop. Mabuti na po yung magtulungan Sabi kami. mo, tigil ka na eh. Susundin mo ba ako? O gusto mong magalit pa ako sa'yo? Ano? Jalo? Pupunta ka sa islang kinaroroonan ng pamilya ni na lady? Oh, Mike. Kaya pinuntahan kita. Kahit sabi ng jowa mo,
may halimaw na unggoy doon na umaatake ng tao. Iram sana ako ng baril sa'yo, bro. No way, hindi kita maaaring pairamin ng bakal, Jalo. Sa barkada natin, ikaw ang alam kung may lisensyadong baril. Pang self-defense ko lang yun. Sige, hindi bale. Okay lang. Kung hindi mo ako matutulungan. Huwag ka namang magtampo agad, Bok. Para naging magkatropa tayo kung hindi kita matutulungan. Mapanganib daw ang halimaw na unggoy sa isla. Kaya kailangan ko ng sandata. Hindi ka mag-isang pupunta doon. Sasama ako sa'yo. Ha? Hindi ako papayag na sumama ka sa kaibigan mo, Mike. Uy. Narito pala si Rio sa inyo, bro. Madalas namang matulog dito sa amin yung siyota ko eh. Rio, hindi ka papayag na sumama sa akin sa isla ang jowa mo? Papayag ako, Jalo. Yun kung kasama ako. Mike, paano ba yan? Ano pa nga ba magagawa ko, Bok? Okay, Rio. Sama ka sa amin ni Jalo. Dapat. Pero, Bok, Ano yan, Mike? ako ang mas bihasa sa bakal. Kaya akong papatay sa sinasabi ng jowa mo na halimaw na unggoy. Dito, Ara. Sa lugar na ito ko nakita ang unggoy na parang halimaw. Kaya binakuran ko ng alambre ang bahay. Maaaring lumusot sa bakod ang hayop, Kuya Victor. Alam ko. Kaya nga maglalagay ako dito ng lason. May silbi naman kayang inimbento mong lason sa halimaw na unggoy? Malalaman natin. Ay, sana nga, Kuya. Ayan. Ngayon na ibuhos ko na sa isang lagayan ng mabagsik na lason. Malalaman natin kung mapipinsala dito ang halimaw na unggoy. Lumayo na tayo dito, Kuya. Halika na. Sige. Dito tayo. Magkubli tayo sa likod ng puno. Bakit, Ara? Ha? Ayun may unggoy. Papalapit doon sa inilagay mo lason. Ganon? Tama-tama. Ayun. Minumang hayop ng lason. Sana umepekto sa kanyang mabagsik na lason. Sige. Sige, halimaw na hayop. Malasong ka. Mangisay ka. Halimaw, unggoy. Mamatay ka. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Oh, lady. Salamat. Dinatnang kita rito sa isla na ligtas. Bakit ka na pa rito, Jalo? Kasi hindi mapanatag ang loob ko sa Maynila. Kaya sinama ko na rito ang barkada ko si Mike at yung girlfriend niya. Madali naman palang puntahan ng islang ito basta may naarkilang bangka. Kumusta ka na, lady? Okay lang, Mike. Tutulungan daw niya ako sa pagpatay sa sinasabi mong halimaw na unggoy na umaatake sa tao dito sa isla. Malamang, wala na kayong pagtulungang patayin dito. Nilagyan na ng uncle ko ng laso ng kinaroroonan ng unggoy na halimaw. At ayon sa kanya, malamang mapatay na niya yun. Ay, buti naman pala. Wala na tayong dapat katakutan pa. Wala na pala tayong gagawin dito sa isla, Jalo. Anong wala? Narito na rin lang tayo. Magbakasyon na tayo rito ng ilang araw. Oo nga naman, Mike. Okay sa akin yun. Okay din sa akin magbakasyon kami tatlo dito, lady. Pero pumayag kaya ang lola mo at uncle na magbakasyon kami ng jowa ko rito? Kasama ang boyfriend mo? Salamat naman.
pumayag ang lola at uncle mo na magbakasyon kami nila Mike at Trio ng ilang araw dito sa isla. Bakit hindi sila papayag? Alam naman nilang boyfriend kita, Jalo. At kagaya ng parents mo, boto rin sa akin ang lola at uncle mo, di ba? Ewan ko lang. Aminin mo na. Total, tayo lang naman ang narito sa labas ng bahay. Hindi lang tayong narito sa labas, Jalo. Bakit tumigil ka sa paglakad? Malamang, nasa likod ng malaking bato sa di kalayuan, si Al. Kaya may kumakaluskos dun. Bakit naman mapupunta rin yung kapatid mo? Ay naku, pasaway yun eh. Malamang sinusubukan tayo. Ganun ba? Teka, gugulatin ko siya. Bulaga! Lady! Hindi utol mong narito sa likod ng malaking bato. Unggoy! Galit ang unggoy! Lady! Aatakihin ako ng unggoy! Mapatay kaya si Jalo ng halimaw na unggoy? Pakinggan bukas ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Mga Unggoy na Halimaw. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Alan Ortega, Vilma Esteliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutia. Naglapat ng tunog: Bernie Bascal. Musika: Boboy Salonga. Supervision Technical: Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Orly Aquino. Sa direksyon, Dante Castro. Gabi ng Lagi.